Bisita Iglesia. Ito ang tradisyon ng mga Romano Katoliko sa buong mundo, lalo na ang mga Kristiyanong Pilipino kung saan ay nagiging panata na ito tuwing mahal na araw o Semana Santa. Nagdarasal ang mga deboto sa 7 simbahan o minsan ay umaabot pa hanggang 14 na simbahan sa iba't ibang lugar. Marhaba Dubai! Magandang araw Pilipinas and good day world! Welcome sa kauna-unahang episode ng Pasyal Tayo with Tito Rans. Kasama ng Pinas Travel Team ang grupong Handmaids of the Lord ng Couples for Christ ng St. Mary's, Dubai. At ito nga ang unang simbahan na kanilang binisita. Ang St. Mary's Church ang pinakamalaking simbahan sa Middle East. Tinatayang umaabot ng mahigit 350,000 ang mga parishioners nito. Karamihan ay South Asian, Filipino at African. Isinasagawa ang misa sa lingwaheng Arabic, English, French, Konkani, Malayalam, Sinhalese, Swahili, Tamil, Tagalog, Ukrainian at Urdu. Ganap na alas 5:30 ng umaga nang matapos ang grupo sa kanilang pagdarasal. Natapos nila ang una at ikalawang Stations of the Cross. Kasabay din to, tuloy-tuloy na rin ang kanilang biyahe sa pangalawang simbahan na kanilang bibisitahin, ang St. Michael Church ng Sharjah. Pabukang liwayway na nang marating ang grupo ang St. Michael Church sa Sharjah. Itinayo ang simbahan noong 1971. Taon-taon panata na ni Romilin ang pagbisita iglesia. Ginagawa ko ang Bisita Iglesia because this is my way of sharing the sacrifice of Jesus Christ on His way to cross. So, ito po ay normally ginagawa natin during Holy Week, but dito po kasi sa Dubai or sa UAE, may mga pasok ang tao. So, we're doing it before the Holy Week dahil busy ang simbahan dito sa UAE during Holy Week. So, hindi mo rin magagawa. As you can see, dito sa likod, marami na pong tao. So, yun po yung dahilan ko. And of course, this way of observing the Lenten season as well. 6:45 a.m. nang simulang baybayin ng Pinas Travel Team ang daan mula Sharjah patungong Ras Al Khaimah. Sinamantala rin ng grupo ng CFC, Handmaids of the Lord, ang pagdarasal ng Santo Rosario. Ipinagdasal nila ang kanilang ligtas at mapayapang paglalakbay. Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe, narating namin ang Parish of St. Anthony of Padua Roman Catholic Church sa Ras Al Khaimah. Ang konsekrasyon ng San Antonio de Padua Church sa Ras Al Khaimah ay ginanap noong June 14, 2013. Unang beses ni Marvin na sumama sa Bisita Iglesia dito sa UAE. Para sa kanya, nakakatulong ito sa pagpapagaan ng kanyang pakiramdam. Actually, last year, nagbisita Iglesia kami together with my kids. But this time, napasama lang talaga ako dito sa UAE is because may inaasikaso ako regarding sa husband ko. But yung pagbibisita Iglesia it's really part of being a Catholic na we do this pagka Kwaresma na nagbibisita Iglesia. So as tradition and parang yun na gusto ko na rin gawin siyang yearly talaga na magbisita Iglesia. Para na rin sa parang kumbaga yung mga gusto mong ipag-pray kay Lord for the whole year, mga lalo na pag may mga pinagdadaanan ka at may mga petitions ka sa buhay mo in the future and at the present and the future, ipinagpe-pray mo talaga yun, and with faith you claim everything will be given to you.
Nandito na tayo ngayon sa Third Church sa San Antonio de Padua dito sa may Ras Al Khaimah. Just to have a recap, sa unang simbahan, St. Mary's Church sa Dubai. Pangalawang simbahan, St. Michael sa may Sharjah po. At ngayon nga po, pangatlong simbahan na natin to para sa Visita Iglesia 2024. Ganap na alas 8 ng umaga nang magsimulang bumiyahe ulit ang grupo papuntang Fujairah. Bulubundukin ang daan papuntang Fujairah. Kilala ito sa isa sa mga pinagkukuhanan ng limestone na pangunahing raw material sa paggawa ng ceramic at marble. Alas 9:30 ng umaga nang marating namin ang Our Lady of Perpetual Help Church, Fujairah. Ang lupang kinatitirikan ng simbahan ay regalo ng ruler of Fujairah. Itinalaga ito noong October 25, 2002 ni Archbishop Giuseppe de Andrea, ang Apostolic Nuncio sa Kuwait, Yemen, Bahrain at Apostolic Delegate ng Arabian Peninsula. Sa ngayon, kabilang sa Fujairah Parish ang Fujairah, Kalba, Corfacan at Diba. Para kina Sean at Daylene, malaking tulong ang inorganisang Visita Iglesia ng Pinas Travel para makumpleto ang 7 simbahan. Back in Philippines, nagbe-Visita Iglesia na talaga ako with my friends. And dito sa Dubai, this is the second time na ginawa ko. Pero yon parang hindi namin na-complete yung 7 church kasi hindi namin alam. Yung ibang mga church like dito sa Fujairah, first time ko nakapunta. So parang same ng simbang gabi na parang I believe na it's a sacrifice and I believe na mas didinggin ni God yung mga panalangin ko. Parang panata na rin sa sarili na parang gusto kong mag-sacrifice more, lalo na parang to wash away the sins na nagawa mo for the whole year. Yun po yung belief ko. Ang Bisita Iglesia kasi isa ding sakripisyo para sa pananampalataya natin. To remember how Jesus Christ suffered, I want to offer this Bisita Iglesia para sa mga sakripisyo na ginagawa ni Jesus Christ. This is my first time talaga na parang 7 churches ang napuntahan ko kasi na-experience ko rin to way back siguro mga 10 years ago. Dito din, start from St. Mary's, tapos Al Ain, Fujairah, not Fujairah, sorry. Abu Dhabi at saka Jibil Ali lang po. So, I was so excited na makasama dito sa group na to, na organized by Pinas Travel. Kasi 7 churches at saka parang buong UAE na nalibot namin. So, I'm very thankful na nakasama ako dito. Hello sa ating mga Kapinas travelers. Katatapos lang po ng pang-4 na simbahan sa ating Visita Iglesia 2024. Galing po tayo sa Our Lady of Perpetual Help dito po sa may Fujairah. Mula sa 1.5 oras na biyahe galing ng Ras Al Khaimah. Ngayon naman po ay tutulak tayo sa St. Mary's Church sa may Al Ain at aabutin tayo ng 2 oras ayon sa aming driver na poging-pogi. Say hello. And of course, kasama ko din po ang Handmaids of the Lord ng St. Mary's Church sa may Dubai po. So say hi po. Yan po ang Handmaids of the Lord
ng St. Mary's Church sa may Dubai po. At ngayon nga po, on the way tayo sa St. Mary's Church Al Ain naman. And po, so ang ating tatahakin, 2 oras ang biyahe po natin. Time check, alas 10 ng umaga po. So, alas 12 ng umaga, tanghaling tapat, makakarating po tayo sa Al Ain. Yan, update tayo ulit mga Kapinas Travelers after 3 hours. Nandito na po kami sa nasa harapan na po tayo mismo ng St. Mary's Church. Ito po sa may Al Ain. So, tama po ang narinig nyo, 3 oras na biyahe mula po sa Fujairah Church. Nagsisibabaan na ang ating mga Kapinas Travelers, ang Handmaids of the Lord ng Couples for Christ, St. Mary's Dubai po. And so, we'll give you update later on po. Ito po ang aming panglimang church na para sa ating Visita Iglesia 2024. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Jesus Christ crucified. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Dito sa St. Mary's Church Al Ain, isinagawa ang pagdarasal sa 9th at 10th Station of the Cross. Kain tayo! Dito na rin kami nagsalo-salo ng pananghalian. At natyempuhan din namin ang ilang mga grupo na nagmula pa sa ilang lugar para magbisita iglesia. Ito po ay connection po sa amin pong pagdedebosyon, kaya po namin ito ginagawa para po mas palalim pa po ang aming pananampalataya sa mahal na Panginoon. Yan, update ulit tayo mga Kapinas Cargonatics. Hindi pala. Mga Kapinas Travelers. Pinas Cargonatics tuloy. Okay. We're now entering Abu Dhabi. After 2 hours na biyahe mula sa Al Ain, in a few minutes ay makakarating na po tayo sa St. Joseph Cathedral, Abu Dhabi. Ito po ang pang-anim na church para sa ating Visita Iglesia 2024. Siyempre, buhay na buhay ang mga taga handmaids of Lord ng Couples for Christ. Buhay na buhay. At siyempre, buhay na buhay din ang aming driver. Hey! Alright. Okay, we'll keep you updated ulit mamaya sa ating Visita Iglesia 2024. Habang binabaybay namin ang daan sa Abu Dhabi, natanaw namin ang Sheikh Zayed Grand Mosque, isa sa pinakamalaking mosque sa buong mundo na binuksan sa publiko noong December 2007.
Alas 4:30 ng hapon, dumating kami sa St. Joseph Cathedral, Abu Dhabi mula sa mahigit 3 oras na biyahe mula Al Ain. Katabi ng St. Joseph Cathedral ang St. Therese Church kung saan ay nakapagsimba pa ang aming grupo. Nandito po tayo mga Kapinas Travelers sa St. Joseph Cathedral dito po sa Abu Dhabi. At dito mismo po sa katabi ng St. Joseph Cathedral ay nandito rin pala ang St. Therese Church. So dalawang magkatabing simbahan po. Ito pala, St. Therese and St. Joseph. Ayan po. Again mga Kapinas Travelers, kasama ko pa rin po ang Handmaids of the Lord ng Couples for Christ sa may Dubai po, mga Couples for Christ sa St. Mary's, Dubai. Siyempre, ang Bisita Iglesia po ito ay hatid sa inyo ng Pinas Travel. Patakip silim na nang simulan namin ang huling yugto ng aming Bisita Iglesia. Biyaheng Dubai kami patungong St. Francis de Assisi Church sa Jebel Ali. Alas 7:30 na ng gabi nang marating namin ang simbahan ng St. Francis of Assisi. Sa wakas, pagkatapos ng mahigit 15 oras, natapos din ang aming Bisita Iglesia. 13 station, faith, hope, and charity, with true repentance for my sins, and a firm resolve to make amends, as I reflect upon your five wounds, and Lord. Sakripisyo man kung ituring ang aming pagbisita Iglesia, walang makakapantay sa hirap at pasakit na dinanas ng ating Poong Hesukristo. Samahan ninyo ulit kami sa aming susunod na paglalakbay hatid sa inyo ng Pinas Travel para sa Pasyal Tayo with Tito Rans. Thank you, Pinas Travel! It was a wonderful experience! Maraming pong salamat and good day everyone. God bless po. Shukran.